Hi mga kamukha! Welcome to my YouTube channel. Ayan. So grabe, natagalan na naman bago ako makapag-upload ulit ng ating pangmalakasan video. Pangmalakasan talaga. Pero ayun, so for today's video, I just want to share with you the things that I've learned in my first semester of teaching at the Taguig City University. So kung maaalala nyo, kung ma-recall nyo po, grabe lang yung iyak ko. Oh my God! Thank you, Lord! Naiyak ko nung ako ay tinawagan, nakatanggap ng message na ako po ay magtuturo na as instructor at Taguig City University. So, grabe, bilis lang, di ba? Natapos ko po ang first semester at thank you, Lord. Salamat po. Salamat talaga kay Lord kasi grabe. Hindi po biro yung mga pinagdaanan ko. So, may mga iba pa akong gustong i-share sa inyo. Pero gusto ko muna mag-focus doon sa mga bagay na ito, ano ba yung mga natutunan ko sa first semester nito. But before that, of course, I want to give a shout out especially to my MBA professors. Ayan, kasi alam niyo po, kakatapos lang din ng aking MBA thesis defense. No? Sabay po yan. So imagine niyo, nagtuturo na ako at nag-aaral din at the same time ng Masters in Business Administration. Tapos hindi lang ba sa aral to, be? Kasi grabe, mga kamukha. Habang nagtuturo, nag-aaral ng lesson ko para sa mga bata, ako rin po yung nag-aaral. No? So research na kasi sobrang stressful. No? But gayon pa man, papasalamat talaga ako sa Diyos kasi napagtagumpayan natin yun. Kaya shoutout po sa lahat po ng aking MBA professors and panelists na talaga namang tumulong sa akin, even to my advisor. Maraming salamat po sa inyo. And now, I want to give also a shout out sa akin naman pong mga co-professors, no? Mga dati ko po silang mga professors. And now, ay co-professors ko na maraming salamat po sa buong semester ng pagtuturo, pagka-guide, pag-iingat, no? Pagbibigay ng mga tips kung paano rin ako magtuturo. And also, no, hindi natin papahuli ang ating mga beloved students sa Taguig City University, especially sa aking department, ang Human Resource Development Management, especially ang section na hinawakan ko, ang HRDM B 2021 and HRDM D 2021. So, shout out sa inyo. So, mga kamukha, hello po sa mga activities na pinagagawa natin the whole semester. Grabe lang. Bilis. And ang sarap lang alalahanin, no? Kaya, without further ado, hindi ko nagpapatagalin to. Ano nga ba yung mga natutunan ko bilang isang young professor sa Taguig City University? So, let's go! Lesson number 1, understand and adapt to the culture. Bagaman po ako ay tapos ng aking bachelor's degree sa Taguig City University, ay iba pong encounter naman kapag bilang professor naman. No? So, I really need to understand ano ba yung kultura ng mga nagtuturo na at knowing na medyo younger pa po ako no, compare sa other professors. Kailangan kong unawain ng husto mag-adjust doon sa environment na meron kasi nag-work po ako sa corporate din and NGOs, so iba yung kalakaran and iba rin kapag ka nasa teaching industry, knowing na educators na, no? So ang daming pag-adjust na dapat gagawin, even to my personality kasi hindi po biro pagka tinatakan ka na, no, may title ka na educator ka. So, parang iniisip nila sa'yo na perfect ka, ganyan. So, yung natutunan ko dito na mag-adapt and talagang i-embrace yung pinapasok kong mundo. Kasi napakahirap po from, you know, syempre, pasaway din naman ako nung mga immaturity days natin na yan. Kaya nung nandito na ako sa world of teaching, ang dami ko talagang realization and baguhin sa sarili ko para makapag-jive ako dun sa environment. Especially, this is not just a school, no? Na typical school. Ito ay isang government siya. So, alam ko na ang nagbabayad sa akin dito galing sa pera ng bayan. Kaya parang dapat
mas pinapahalagahan ko. So, grabe yung Wait a minute! Who are you? Yan. So, baka may naririnig kayo nagpipikit. Stop ko muna. Ayan, so to continue, natapos yung pag-iingay ng kotse ng aming kapitbahay. Galit na. So, ayun. Again, adapt to the culture. Kasi, kailangan ko isaksak sa sarili ko na hindi na ako estudyante ng Taguig. Ako ay isa ng nagtuturo sa Taguig. Kaya dapat kung yung galawan ko, i-adjust ko talaga at naaayon sa kung ano man yung mandated mga procedure policy ni Taguig City University. So, yun ang mga natutunan ko mag-adjust, especially sa mga co-professors din na nasa paligid ko. Kasi dati, professors ko sila, diba? So, ang laki din ng adjustment. And of course, hindi mawawala yung respeto. So, yun talaga yung natutunan ko. So, thankful lang din ako kay Lord kasi ina-expose niya ako sa mga older than me, then with much experience than me. No, kaya grabe lang din yung respect ko sa kanila. So whenever na may, of course, kakilala, ganyan, na naglalakad sa hallway, so talaga bow down tayo dyan. Grabe yung aking pagbibigay respeto sa kanila. What else? And even to new faculties na aking nami-meet and even other colleges, professors na nakikita ko. So I'm so happy na lumalawak yung mundo ko. So, sa TCU, nakikita ko yung iba't ibang uri ng tao on how they, yung pagiging professionalism nila. So, na-adapt ko din. So, grabe. So, ito yung kultura na patuloy ko pa rin kailangan ma-discover. Kasi, first semester lang naman ito na experience ko, diba? So, marami pa akong undiscovered and I think mas madidiscover ko pa sa mga darating na semester at taon. Lesson number 2, teaching is really a noble profession. Alam niyo po, sa totoo lang, kung hindi ko siguro passion itong pagtuturo, siguro first week pa lang, yan, grabe na siguro, baka nag-give up na ako. Pero alam ko rin na hinanda ako ni Lord para sa posisyon na to, nasa kung saan man ako ang pagtuturo. Kasi elementary dream ko nga siya. So, doon ko mas napatunayan na puso yung puhunan dito sa pagtuturo. Kaya gano'n na lang din yung respeto ko sa mga teachers out there. Kaya saludo po sa lahat ng kaguruan sa kahit anong paaralan man yan. No, in any level, pa-kinder hanggang sa tertiary level. Kasi ang hirap po talaga. Hindi po madali maging isang guro. Puhunan mo lahat. Puso, katawan, utak, ganyan, emotion, financial. No, so, grabe. Kaya, dito ko na nararamdaman yung pagkakaroon ng concern, na matinding concern. No? Lalabas ka doon sa job description na binibigay sa'yo. Lalabas ka doon. You will go beyond ano ba yung dapat lang na gagawin mo. Pero kapag alam mo na mas makakabuti ito doon sa mga mag-aaral na tinuturuan mo, mag-e-extend ka ng effort, ng service, ng care, diba? For example, may down na student. So, anong gagawin ko as a professor? Parang labas naman na sa oras ko yun, diba? Kasi tuturuan ko lang naman sila dapat doon sa given time ko. Pero dahil alam ko na itong bata ay nangangailangan ng something out of the topic na kailangan kong ibigay, mag-e-extend ako. Magbibigay ako ng something, maybe advice, ganyan, so, and other pa. Para maramdaman lang ng bata na kaya mo yan, na matatapos mo to. Yan, nag-iingay na naman siya. Pero anyways, tuloy ko lang muna para hindi na-cut na to. Ayun, so, pero nadidistract talaga ako. Ayan, at natapos muli ang pag-iingay ng sasakyan. Pero yun, hindi madali yun. Pero magiging madali lang siya kapag alam mo yung foundation mo. So, ayun yung natutunan ko talaga dito, na dapat strong yung foundation ko. Kasi para kahit anong bato sa akin ng mga pagsubok sa umpisa, at the very first pa lang ng teaching ko, ang dami agad pagsubok. Pero dahil malinaw sa akin yung vision ko, ano ba yung gusto kong mangyari at kung sino na ako, no?
at saan ako papunta, yun yung nagpatibay ng gusto sa akin na para alam ko yung purpose ko. At itong passion na ito yung magdadala pa sa akin sa mas maraming uhaw na estudyante na para matuto. And also, I want to give thanks also kasi again, hindi ko lang naman to magagawa yung profession, yung pagtuturo, no, ng ako lang by my own, no. Yung cooperation, participation din ng mga students ay malaking factor kasi kung hindi sila nakikinig, di ba, ubos ang ating boses, di ba, kung hindi sila nagpa-participate, nakakapagod. Kaya gusto kong bigyan ng highlight yung mga class presidents, officers, ayan, grabe lang umalalay, di ba, may utos tayo, ganyan. Ako may utos ako na press, pwede ba pa ganito, sec, pwede ba pa ganito, so mga ano na, iba pang mga hindi man nasa posisyon pero tumutulong kapag kami mga activities, no? Yung alam mo, mararamdaman mo naman ako ramdam na ramdam ko kung grades ng bahabol na ito or talagang genuinely tutulong siya para doon sa certain task na required doon sa subject matter. Kaya grabe, again, first semester pa lang ito pero ramdam na ramdam ko yung pagod. Ramdam na ramdam ko yung kulang sa tulog. Ramdam na ramdam ko na parang minsan tinatanong ko, bakit kailangan kong mag-aral ulit, aralin tong subject na to. Nabigyan po ako ng load na hindi ko forte. So, grabe, parang extra mile talaga yung kailangan kong punuin para lang makapag-formulate ako ng plan doon sa pag-discuss ko sa strategy ko, paano ko to i-execute. So, grabe, saludo talaga sa lahat ng mga teachers out there. Again, teaching ay noble profession na sobra dapat po natin pinagmamalaki at bigyan din po natin ng pagpapahalaga, mataas na respeto yung mga teachers out there. So, grabe. Thank you po mga teachers out there. For your lesson number 3, I am a student of my own class. Totoo po yan na maingay yung yung kotse ng kapitbahay namin. Oo, totoo yan. Totoo po yan na natutunan ko na ako pala yung unang magiging learner dito sa aking inaaral na lesson na subject. Kasi maingay yung aso. So distracted na naman ako. Hindi. Kasi alam niyo po, pag nagre-research ako, pag nag-aaral ako, kapag naghahanap ako ng mga sources, especially kung paano ko nga again may execute na mabuti ito sa mga bata in simplest way na mas mabilis sila maiintindihan yung lesson. Siguro I'm not ngayon kasi nakikita ko na hindi ako yung type ng professor na super terror, na nandito pa siguro ako sa again, exploring pa lang na din naman, discovering pa lang naman. So, sobra akong natututo sa, ito pala yung dati kong subject na tinake ko na dati ng aking undergraduate program. Pero ngayong maingay na naman yung sasakyan. Hindi po. Pero ngayon na pinaaral ko na siya para ituro naman sa iba, mas na yung explanation, mas nagigets ko na. Parang mabilis kong nakikita yung, alam niyo, salitang aha. Yung salitang aha, mabilis ko na lang siyang banggitin kapag parang binasa ko ano yung natutunan ko at paano ko nga siya anong atake yung gagawin ko para ituro ko sa mga bata. So maging ako ay natututo. Hindi lang basta alam ko na to kasi pinagdaanan ko na to, pero dahil nung binasa ko at yung lesson na to, grabe lang pala, no. Kaya yung mga matatandang professors na by the length of service, tapos patuloy pagka nakakwentuhan ko sila, sinasabi nila sa akin na, Jerry, you know what, ikaw yung unang matututo dyan sa pagtuturo mo. Kaya sana, ano man yung mangyari, may nagbigay agad isa sa akin ng advice, ano man ang mangyari, huwag kang aalis sa mundo ng pagtuturo. May mga positions man na ilatag sa'yo in the near future, tapos babawasan ka ng mga teaching loads, ganyan. Sana huwag kang mababawasan ng puso sa pagtuturo kasi yung unang taon naman na pinili mong magturo ay dahil gusto mong magturo. So, dahil gusto mong matuto.
Ayun, so, kaya kapag nagtuturo ako, akala din ng mga estudyante, ang tali-talino ko, ganyan. Diba? Akala ng mga estudyante, ang tawag dito, yung parang, wow, yung may wow factor, pero hindi nila alam, nakabado din ako, na ina-assess ko din yung sarili ko, especially kapag din sa mga subjects na hindi ko forte. Ay kabado ako ng malala kasi baka hindi ko maibigay, hindi ko ma-justify, hindi ko mabigyan ng hustisya tong subject na to, at baka matatapos yung semester na walang natutunan nitong batang to sa akin. So kapag nandun ako sa level na yun, talagang concentrate ako, ano yung pwede kong maiambag sa bata sa pamamagitan ng subject na to. So pinipiga ko po talaga yung sarili ko, at doon ako mas natututo na mas kailangan kong galingan, kailangan ahead ako mag-isip sa kanila, kailangan advance yung mga binabasa ko, may mga bagong vocabulary na lumalabas sa bibig ko, at makukuha ko lang yan kung pati yung lesson na tinuturo ko, ihihimayin ko talaga, ngunguyain ko din by my own. And hindi lang ba siya by words, but by through actions. Nakikita ng bata in every single instruction, actions na ginagawa ko sa mga estudyante ko, that nakikita na, halimbawa kung may law ako na tinuro, related sa law, mga ganyan, agreements. So, pag kausap ko na yung mga bata personally, wala na kami sa klase, nasa faculty na lang or nasa hallway na lang, kapag ka may mga decision making, may question sila, ganyan, na-apply ko ba in a real life, parang gano'n. So, may mga gano'n akong thinking, which is, I think, natutunan ko sa first semester na to, natutunan kong maging estudyante na ang teacher ay ako. Wow! Ang teacher ay ako. So, ayan. So, let's proceed with the next item. For our lesson number 4, I discovered my potential, hidden talents, and skills. Unlearn and welcome new teachings. So, for this lesson, mas na-enrich ko pa yung God-given gifts ko. Alam ko na medyo magaling ako sa pagsasalita. Kaya kong mag-adjust sa kung anong environment yung meron sa paligid ko. At mas napapolish pala ito kapag halos everyday mo siyang ginagawa. And mangyayari lang yun kapag kaharap mo na yung mga bata. Alam niyo ba, nung ako ay papasok pa lang sa eskwelahan, ganyan, o kaya after ko magbihis, kasi minsan pawisan po akong papasok eh. So after ko magpalit, ganyan, kasi kailangan physically appealing ka din sa mga bata, di ba? Malayo pa lang yung aura mo, di ba? Pang malakasan na, pang piolo paskol ng mga datingan natin dyan, mga ganyan. Charit lang. Yung mga datingan natin na kagalang-galang, karespe-respeto, ganyan. Kaya sabi ko, may mga talento rin pala ako na nadi-discover na kaya ko palang pagsabayin yung kahit pagod na hindi ka na. Hindi. Kaya ko palang i-manage ng gusto yung time ko to maximize my time efficiently. No? And magbigay ng aralin ano pa yung mga bagay na kaya kong gawin. For example, sa presentation skills, yung putyo-putyo hindi na yun applicable dito. Yung uutusan mo lang yung basta yung estudyante na total, tertiary level, di ba? Parang madali na lang utusan yung mga bata na i-discuss mo to, ito naman. Pero hindi. Dapat ikaw mismo, nagbibigyan mo to ng good example sa kanila. No? So, yun yung mga natutunan ko na bagay. Anong strategy yung gagawin ko kapag itong certain topic yung i-discuss ko sa kanila? Anong mga updated jokes, anong mga current events yung pwede kong i-share sa kanila. So, para akong nagiging reporter, no, nagbabalita sa kanila, para akong minsan ano yung trending song ngayon, ano yung mga ganyan, no, sa daily life, no, kasi tertiary level, iba ng klase mag-isip yung mga yan. And also, nabanggit ko nga rin dito na unlearn and welcome new teachings. Kasi again, may mga tradisyon, ganyan, sa pagtuturo. May mga kultura sa pagtuturo na hindi na applicable for today's generation. Matandaan natin, di ba, tinamaan tayo ng pandemya. At this pandemic is awakening event,
no? Para mas makita pa natin ano pa yung meron na pwede nating gawin kapag unavailable na yung other ways natin, other methods natin. So, yun nga, kasi may hybrid setup kami. So, may online, may face-to-face. Iba yung atake mo sa online ng pagtuturo, iba rin sa face-to-face. No, iba yung environment kapag nasa online sila, paano, kasi hindi ko naman sila physically nakikita. So pag nag face to face kami, iba na naman yung atake mo kasi alam mo yun, yung parang kaibigan mong matagal mo nang hindi nakita. So medyo naiiba kapag kaya ang hirap i-maintain ng gano'n kasi ngayon online kayo, the next week face to face. So nagja-jump yung sequence tuloy nung ambience nyo doon, yung parang climate ganyan sa pagtuturo doon sa isang section pa lang. And of course, adapt and welcome new teaching kasi may mga bagong discoveries ako ngayon na okay, applicable pala ito. Mas natututo pala sila dito. Nag-e-enjoy pala sila, no? Habang ginagawa namin itong pag-aaral na to. So, may mga ganong moment ako na meron niya akong ginagawa ngayon. Yung parang aking semester plan, which is target ko siya ma-apply ngayong January for the second semester. Mga ano ko siya, mga realizations, mga set of goals, and also mga failures ko siya na hindi ko nagawa nitong year, itong semester, na plan ko talaga maituro this coming semester at ma-apply ko personally ako sa way of teachings ko. Itong mga new learnings na to ng pagtuturo ko. So, sana maano ko kasi parang again yung salitang yan, yung pala yung aangkop babagay. No, again, first semester pa lang ito, testing waters pa din ako at the moment, pero ang dami ko ng points na take down notes and I'm hoping na ma-share ko rin ito, especially sa ating mga aspirant educators dyan. For lesson number 5, and this will be the last, it tested my patience and passion. Pabuntong hininga po na. Pero yun nga, grabe to kasi sometimes nakakaiyak. Ayan. Siguro kapag pigang-pigana ng mga task, pigang-pigana ng mga sunod-sunod na events. Alam niyo po, ang daming events sa TCU. Ako na lang din po yung na-overwhelmed. And I just want to give highlight dyan sa maingay. Pero yun po, pasensyahan nyo na po. Ngayong oras po ako sinipag mag-video. Gabi po kasi ngayon dito sa amin. And ang timing na ako lang po yung nandito sa kwarto. Kaya parang feeling ko hindi naman sana maingay, pero bigla naman po kagaganyan yung aming kapitbahay. Pero yun, again, it tested my patience and passion sa pagtuturo. Ito pa talaga yung calling ko. Kasi alam niyo, ang hirap na ikaw lahat pala gagawa. Alam niyo ho, nung pumirma ho ako ng kontrata after my orientation bilang newly hired faculty member, ay ang dami ko hong realization kasi syempre magtatanong ako. Unang tanong ko nun sa kanila, paano kung gagawin ko atake ng pagtuturo? May mga materials po ba? May mga ipoprovide po ba? May mga instruction po ba? At ang nabanggit lang sa akin ay, sir, ano po tayo dito? Ikaw po ang gagawa ng lahat. May mga available na manuals, may mga available na syllabus na nandun naman naka-indicate yung mga, alam mo yun, yung objective goals ng subject, anong ine-expect ng estudyante after matik itong subject na to, ganyan. Pero again, sometimes i-weigh ko din, ito ba ay applicable, hindi. So yung freedom namin ng mga educator nandoon, kung paano namin i-discuss ito. Pero again, going back doon sa aking sinasabi na ako pala lahat. So, ito yung natutunan ko na dapat I'm really prepared sa kung ano yung gagawin ko bago ko pumasok ng classroom. Alam ko kung paano sisimulan sa gitna at bago matapos. At ano yung pang-continue ko, pang-excitement part ko sa mga batang ko. No? Ang hirap kasi kapag wala kang baon, magugutom ka at magugutom yung mga batang tinuturuan mo ng karunungan.
which is yun yung dapat na baon-baon ko. So it really tests my patience kasi may mga bata na hindi agad-agad makakasabay. Anong atake yung gagawin ko sa kanila para makasabay sila? Paano motivation yung gagawin ko sa kanila para mag-continue sila? Kapag ka naman may mga, alam mo yun, kasi may mga nagbabangayan pa rin, hindi naman mawawala yung mga ganun. So, paano ako? So, again, may mga orientation naman na naatinan, may mga personal development naman na akong naatinan na parang alam kong nakakatulong sa akin. Pero, lahat ng yun, 100% kailangan buo sa akin para pag nagturo na ako at may mga ganong circumstances, alam ko kung paano gagawin. So, pero siguro yung plot twist dito sa pagtuturo is yung yung try and error. For example, I have this subject, then I have 6 sections. No, so try and error dun sa unang sections. Magkiklik ba? Ganyan. O okay ba sa kanila? Then, if yes, i-apply ko na sa ibang sections. So, minsan, okay, kasi kapag, alam mo yung bago pa lang sa takilya talaga, bago pa lang sa kanila, so parang na-amaze ka. Pero, since yung energy ko as a professor is nagbabago din naman, I mean, yung energy natin the whole day, nagbabago, ganyan. So, yung naipakita ko sa kanilang, sa isang section na ganito, pagdating ko doon sa isang section, hindi na siya kasing ganon. Yun, kasing katulad ng in-apply ko sa isang section. And at the same time, vice versa, pwede na medyo pangit dito pero dahil nakita kong mas maganda at meron pang igaganda nung pag-apply ko sa second section, mas maganda na siya, di ba? So, grabe, yung mga ganong way of teaching, talagang grabe. Sabi ko, siguro kung hindi ko passion ito, matagal ko nang binitawan. Alam nyo, to give you, para mas maintindihan nyo saan ako nanggagaling. Maliit lang din po sahod ko. No? This first semester ay hindi hugat kasing ganun kalaki yung sinusweldo. Sometimes abonado pa nga po eh. No? Siyempre kasi again, nag-MBA po ako. So, ang dami talaga. Kaya itong first semester ko is very memorable sa akin. Kasi ang dami ko kong natutunan, ang dami kong realization. And speaking of realization, ito naman po yung bonus sa video na to. Bonus talaga. Sa mga kamukha, I hope you're still learning, especially again sa mga aspirant teachers out there or educators out there. So ito naman po yung na-realize ko habang nag-take down notes ako. So allow me to read kasi sinulat ko lang yan po eh. So sabi ko po dito, ang hirap pala magturo. Hindi uso ang stock knowledge kasi nga student mo uhaw sa kaalaman yan. You must at least one book ahead of them. Mas mahirap kapag hindi mo forte yung subject, challenging. So again, ayun nga po, realization ko na dapat talaga one book ahead ako sa mga bata. So second realization, don't weigh your work effort versus ayun, sa mga compensation na natatanggap kasi masakit, mahirap. No? Kapag sinimulan mo ng i-weigh yun na ano yung nakukuha ko dito, grabe yung pinaglalaan ko. Yung during our orientation sa mga newly hired faculty, yung nagsalita doon na din, sabi niya, alam niyo ho ba na sa previous ko, half ng salary ko yung compare sa previous ko nung nasa corporate pa ako. Tapos, nung nag-dean siya sa TCU, kalahati na lang daw yung sweldo niya. Yung kung kinumparison niya yun. So, pag passion mo talaga, hindi mo natitignan doon isa sa sahod. Ayun. Sakripisyo po talaga kapag nagtuturo ka. Realization number 3, many prof will help you and share their teaching strategies with you, but I've learned to check it first if it will work at the teaching styles. Ayun, no? Weighing talaga ako. Ang dami kong salamat sa mga professors, no? Na may mga concern na, especially again, I'm still young to the industry and even my age is still young and still learning and adapting to the things na nakikita ko, na-observe ko, especially to the culture of TCU. Pero salamat talaga sa mga professors na nag-extend ng help, no? Kung paano ko atakihin yung isang subject. And ayun, I'm still weighing at yun yung natutunan ko na dapat mag-stand din ako ano yung principles ng buhay ko na to, ano yung pinaniniwalaan ko, pananaw ko, at ano yung makaka-benefit sa TCU. Ano ba yung philosophy, vision, mission ng TCU na angkop. No? So, weighing talaga.
Then number 4, I realized how difficult it is to be a working student. And para sa side naman ng mga bata kasi hindi mawala 25% most of the class are working students. So paanong approach? Especially pag nagpapaalam na sila sa akin na malilate sila, o kaya absent sila kasi may biglang ginispo sa trabaho nila. Alam mo yun, kasi kailangan mong intindihin pagka pinagbawalan mo, so paano yung financial needs niya, sino magpo-provide? So baka mas lalong hindi siya makapag-aral. But at the end of the day, I always remind my student na syempre academic pa rin, no? Kailangan pa rin nila mag-comply doon sa nire-require ng subject. So talagang ang solution lang din is an open communication. Ayun. So number 5, realize yung life direction ko. Saan ba talaga ako papunta? Kasi alam niyo, may gabi na parang iniisip ko, paano kaya itong buhay ko? Kasi unang-una pa lang sinabihan ako, alam mo Jerry, walang yumayaman sa pagtuturo. Mayaman sa karunungan, sa kaalaman, ganyan. Pero financially, ganyan, mahirap. So, totoo, ang hirap kasi labas ka lang ng labas ng pera. No? So, invest ka lang ng invest sa mga learnings na kailangan mo. No? So, minsan nahihit ako ng ganong thinking. But again, buti na lang malinaw sa akin yung purpose ko, yung passion ko. Kaya, go, laban lang. Nasa ba to? Number 6, last realization. So, yes, college student na sila and I want to learn them by their own ways and discoveries, but they're still young. They need a guidance. Kung lahat they're na prof, paano na? So, I told myself na ako na lang siguro yung maging sweet, approachable na approach for them. Ayan. So, kasi again, na-experience ko magkaroon ng terror na professor na, alam mo yun, walang excuse kasi working student din ako before. So, sabi ko, pagka nagturo na ako, kailangan malalim yung pag-unawa ko at kaya kong i-weigh yung bagay-bagay kapag too much na, diba? Yung itong nire-request ng bata kapag ka naman na hindi na siya nakakapag-comply ng maayos, kailangan kong i-weigh. So, ito yung mga realization ko naman. Additional lang ito sa mga natutunan ko. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko na mataas yung aking respeto din sa mga working student. At the very first pa lang ng meeting namin sa tinuruan kong mga section na to, inalam ko agad sino yung mga working, anong trabaho nila, ganyan. Pero, again, in-explain ko sa kanila na academic really matters pa din. Kailangan nagko-comply pa rin sila. So, to end this very long video, ayun, salamat sa pag-stay. Kung nandyan ka pa, salamat sa pakikinig, panonood, and pakikiisa. Hindi, yun, salamat sa iyo kamukha for listening with my learnings in my first semester of teaching at Taguig City University. So, itong learning ko na to ay alam kong baon-baon ko pa rin sa mga darating na semester. So, yeah, maraming salamat muli. Hanggang sa muli. Ba't hindi ko alam paano na tapusin itong video? No? And maraming salamat Taguig City University. Of course, kay Lord. Salamat Taguig City University, kay Ma'am Melanie. Thank you po sa mga faculty, kay Dean, attorney. Salamat po. And so once again, antay-antay po kayo ng mga coming videos ko. Ang dami ko pong pine-prepare na mga content related to Taguig City University and even sa my teaching work life yan ko, and even sa mga makakatulong sa inyo, paano kang ganito, paano yung mga something instructional and informational videos patungkol sa Taguig City University. So with that being said, mga kamukha, maraming salamat po once again at the bottom of my heart. Thank you, Lord, at you gave an opportunity to me na makapagturo, ma-share yung aking experiences sa mga bata. I hope kung nakikinig ka man sa mga estudyante ko, salamat sa iyo at pinaunlakan mo kung maging bahagi din ng buhay. So again, kamukha, salamat. If you like this video, please don't forget to subscribe, to give a thumbs up, to share, and leave a comment if you have any questions and comment. Maraming salamat kamukha. Bye-bye everyone.